Sa isa sa aking mga paglalakbay, casual kong nailigtas ang isang batang lalaki. Hanggang sa makabalik ako sa aming sekta. Saka ko lang napagtanto na ang batang iyon pala ay isang bagong outer disciple. Nang makita niya kung gaano ako iginagalang ng lahat, mayabang siyang lumapit sa akin. Senior brother, noong iniligtas mo ako, ginamit mo ang ipinagbabawal na pamamaraan, di ba? Nang makita niyang tumango ako, bigla siyang ngumisi ng masama. Pero may patakaran ng sekta, na hindi maaaring pag-aralan ng mga disipulo ang ipinagbabawal na sining. Ang pinakamagaang parusa ay ang pagpapatalsik. Ang pinakamabigat naman, ay ang sapilitang pagwasak sa iyong kapangyarihan. Maliban na lang kung sadya kang magpapatalo sa akin sa paligsahan ng sekta. Para siguradong maging inner disciple ako. Mahinahon lang akong napangiti, lumipas ang 3 araw sa isang iglap. Dumating na ang araw ng paligsahan ng sekta. Ginamit ko ang puluhan ng aking espada sa junior brother na yun. At ginawa kong parang mukha ng baboy ang itsura niya. Namumula ang mga mata niya habang sumisigaw ng malakas. May isusumbong ako, lihim na pinag-aaralan ni Shen Jingchen ang ipinagbabawal na pamamaraan. Sa isang iglap, nabalot ng katahimikan ang buong lugar. Pero tamad akong nagsalita. Oo, pero sino naman ang nagsabi sa'yo? Nadisipulo ako ng sektang ito. Sa ika-79 na beses kong pagbaba mula sa bundok para maglakbay. Ang plano ko talaga ay suriin ang isang humihinang sinaunang selyo. Pero sa paanan ng bundok, casual kong pinatay ang isang hanggal na halimaw. At nailigtas ang isang binatang halos mamatay sa takot habang hinahabol. Ang pangalan ng binata ay Joyan. Nang makita niya ang ganda ng aking teknik sa espada, agad siyang lumuhod at yumuko sa harapan ko. Pinilit niyang suklian ang pagliligtas ko sa buhay niya. Dahil ayoko ng abala, basta ko na lang sinabi ang titulo ng senior brother sa sekta. Inisip ko na isa lang itong pagkikita ng hindi magkakilala, at maghihiwalay din kami ng landas. Pero sino ang mag-aakala na pagbalik ko sa sekta? Sa mismong training ground kung saan tinuturuan ng mga outer disciple. Nakita ko siya, nagliwanag ang mga mata ng batang iyon. Patakbo siyang lumapit sa akin na tuwang-tuwa. Senior, andito ka lang pala. Akala ko hindi nakita makikita pa. Akmang sasagutin ko na sana siya. Nang ang mga disipulo sa paligid ay sunod-sunod na yumuko para magbigay galang. Pagbati po, Senior Shen. Magandang araw, Senior Shen. Sa gitna ng sunod-sunod na pagbati, nagbago ang tingin ni Joyan. Hindi niya inasahan na ang basta na lamang sumagip sa kanya. Ang senior niya ay ganito pala karespetado sa loob ng sekta. Sa mga sumunod na araw, naging payapa ang buhay ko. Paminsan-minsan ay tinuturuan ko ang mga masisipag na disipulo. Kabilang sa kanila ang isang binatang nagngangalang Wen Zishu. Karaniwan lang ang kanyang talento, ngunit sobra siyang masipag. Kalmado ang kanyang pag-uugali, kaya naman nagustuhan ko siya. Hanggang isang dapit hapon, pauwi na sana ako sa bulwagan ng pinuno ng sekta. Nang harangin ako ni Joyan sa daan. Nagbago ang dati niyang magalang na pakikitungo. May ngiti sa kanyang mukha na parabang sigurado na sa kanyang pagkapanalo. Senior Shen, maaari ba tayong mag-usap ng sarilinan? Itinaas ko ang aking kilay. Sinenyasan siyang magpatuloy. Lumapit siya ng isang hakbang. At ibinulong, Senior, yung pamamaraan ng espada na ginamit mo para iligtas ako. Hinalugog ko na ang lahat ng mga libro sa ating sekta. Pero hindi ko yun mahanap. Ang kapangyarihang yun, madilim, malamig, at mapanupil. Hindi iyon ang tamang pamamaraan ng ating Lingyun sect. Tinitigan ko lang siya at hindi nagsalita. Lalong lumaki ang pagiging kampante sa kanyang mga mata. Malinaw na iyon ang ipinagbabawal na pamamaraan na mahigpit na ipinagbabawal ng sekta sa mga disipulo nito. Tama, di ba? Pinagmasdan ko ang mukha niyang bahagyang namumula dahil sa pananabik. Bigla, parang nakakatawa siya. Mahigit 1,000 taon na akong nabubuhay. Nakakita na ako ng mga lumuhod para magmakaawa. Nakakita na ako ng mga lumaban hanggang kamatayan. Pero yung gagamitin ang mga alituntuning ako mismo ang gumawa para bantaan ako. Tong batang to ang kauna-unahan. Tumango ako, diretsyong inamin. Oo nga, ano ngayon? Natigilan si Joyan. At pagkatapos ay biglang nagningning ang kanyang mga mata. Itinuwid niya ang kanyang tayo. May halong pananabik sa kanyang boses na pilit niyang tinatago. Senior Brother Shen, alam mo ba, malinaw na nakasulat sa ika-371 alituntunin ng sekta. Ang mga disipulo ng sekta ay hindi maaaring palihim na magsanay ng mga ipinagbabawal na sining. Ang sinumang lumabag sa pinakamagaang kaso ay tatanggalan ng cultivation at palalayasin sa sekta. Sa pinakamabigat ay papatayin noon din. Diniinan niya talaga ang mga huling salita. Umaasang makakita ng takot sa mukha ko. Pero nabigo siya. Pinanood ko lang siya ng may interes. Oh, tapos. Huminga ng malalim si Joyan. Sa wakas, inilabas na niya ang tunay niyang motibo. Sa malaking kompetisyon ng sekta 3 araw mula ngayon. Gusto kong sa mismong finals.
Magpatalo ka sa akin. Ah, yun lang. Tanong ko pabalik. Halatang hindi niya inaasahan ang tanong ko. Natigilan na naman siya, pero mabilis din siyang nakabawi. Nagigting ang kanyang panga. Ayon sa alituntunin ng sekta, basta matalo ko ang isang inner disciple, mapapalitan ko ang pwesto niya. Kaya hindi sapat na magpatalo ka lang sa akin. Kailangan mo ring siguraduhin na magiging maganda ang pagkapanalo ko. Gusto kong pumasok sa inner sect ng buong karangalan. Kunin ang pinakamagagandang yaman. Makapasok sa inner sect. Ganun ba kahalaga sa'yo? Siyempre, bigla niyang nasabi. Kitang-kita sa mga mata niya ang hindi may tatagong paghahangad. Ano ba naman ang isang outer disciple? Araw-araw, walang katapusang mabibigat na gawain. Halos wala kang makuhang yaman. Laging tinatapakan ng mga taga-inner sect. Ako, si Joyan, ay pumarito sa Lingyun sect. Hindi para maging alila, naintindihan ko na. Isa na namang kaawa-awang nilalang na binulag ng kasakiman. Dahil sa awa, pinaalalahanan ko siya. Ang panlilinlang sa isang elder ay malaking kasalanan. Mas mabuti pa yan kaysa sayo na palihim na nag-aaral ng ipinagbabawal na pamamaraan. At mauwi lang sa kamatayan. Ngumisi siya ng malamig. Siguradong sigurado siyang hawak niya ako sa leeg. Senior Brother Shen, matalino kang tao. Alam mo na dapat kung anong pipiliin mo. Hindi ko na kailangang ituro sayo, di ba? Natahimik ako sandali, na para bang pinag-iisipan kong mabuti ang isang mahirap na desisyon. Habang tinitingnan ni Joyan ang reaksyon ko, lalong lumalawak ang ngiti sa kanyang mga labi. Yun ang ngiti ng isang taong sigurado na sa kanyang pagkapanalo. Saka lang ako dahan-daang napabuntong hininga, na may bahid ng pagsuko sa aking mukha. Pumapayag na ako, matapos makuha ang sagot na gusto niya. Inayos ni Joyan ang kanyang damit, at sinabi niya na para bang nagbibigay ng limos. Si Senior Brother Shen, marunong ka palang tumingin sa sitwasyon. Huwag kang mag-alala, basta makapasok ako sa inner sect. Ang sikreto mo, ay dadalhin ko sa aking hukay. Pagkasabi nun, tumalikod na siya at umalis nang hindi lumilingon. Naiwan akong nakatayo sa kinatatayuan ko. Pinanood siyang mawala sa dulo ng landas. Hindi na niya mapigilan ang pagngisi sa kanyang mga labi. Ang malaking kompetisyon ng sekta pagkalipas ng 3 araw. Interesante, sa mga sumunod na araw, si Joyan ay kumikilos na parabang isa na siyang inner disciple. Isa sa mga gawain sa umaga ng mga outer disciple ay ang pagwawalis ng hamog at mga nalaglag na dahon sa training grounds. Hindi mabigat ang trabaho, pero ang mahalaga ay ang araw-araw na pagtitiyaga. Hinuhubog nito ang pagkatao, ngunit nang nag-aatas na ng gawain ang disipulong namamahala, nakatayo lang siya sa gilid habang nakakrus ang mga braso. Napakataas ng pagkakaangat ng kanyang baba. Ikaw ang bahala sa silangan. Nang marinig ito ni Joyan, tuminghal siya ng mapang-asar. Ang ganitong klaseng trabahong pang-alila, sa tingin niyo ba'y karapat-dapat ipagawa sa akin? Ang oras ko ay dapat ilaan sa pagsasanay para maghanda sa malaking kompetisyon sa loob ng 3 araw. Sinubukan siyang kausapin ng mahina ni Wen Zishu na nasa tabi niya. Ito ang patakaran ng sekta. Sinaman siya ng tingin ni Joyan. Puno ng paghamak, Wen Zishu, ang isang tulad mong walang talento, ay nararapat lang na sumunod sa mga walang kwentang patakarang yan. Magwalis ka na lang habang buhay. Huwag mo akong kausapin. Malapit na akong maging inner disciple. Hindi tayo magkauri. Pagkasabi ng mga salitang iyon, nagbago ang mga mukha ng mga outer disciples sa paligid. May isang hindi nakatiis, at pabulong na nagsalita. Hindi pa nga nagsisimula ang laban. Yumastana na parang inner disciple na siya. Agad na lumingon si Joyan, at tinitigan siya ng matalim. Anong sinabi mo? Kung matapang ka, lakasan mo. Kapag nakapasok na ako sa inner sect, marami akong alam na paraan para mapatalsik ka sa Lingyun sect. Natakot yung disipulo sa kayabangan niya kaya tumahimik na lang. Nakasandal ako sa isang puno di kalayuan. Pinapanood ang eksenang to. Halos matawa ako ng malakas. Ang batang to, parang atet na siyang mamatay. Sa klase ng Taoist Arts nung hapon. Habang ipinapaliwanag ni Outer Sect Elder Liu Qingfeng ang mga pangunahing mind technique. Si Joyan naman ay abala sa pagkalikot ng bago niyang nakuha na magic artifact. Si Elder Liu ay makaluma. Mahigpit siya pagdating sa mga patakaran. Agad niyang tinawag ang pangalan nito. Yung tinuro ko kanina, tungkol sa pagpapaikot ng chi sa buong katawan. Ano ang ikatlong mahalagang punto? Dahan-daang tumayo si Joyan. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkainip. Elder, matagal ko nang alam ang mga simpleng bagay na yan. Sa halip na aksayahin ang oras dito, bakit di nyo nalang ituro ang mga mind technique ng inner sect? Para makapag-aral na rin ako ng maaga. Sa sobrang galit ni Elder Leo, halos magsitayuan ang balbas niya. Hindi ka pa nga nakakapasok sa inner sect. Pero ang lakas na ng loob mong maghangad ng ganyan kataas. Malapit na rin naman akong makapasok. Balang na sagot ni Joyan. Walang balak magpatalo. Elder Leo, isa ka lang namang elder ng outer sect.
Kapag naging disipulo na ko ng inner sect, wala ka ng karapatan sa akin. Kaya habang maaga, magtipid na kayo ng lakas. At ituro nyo na lang yan sa mga mas nangangailangan. Sabi niya, sabay bigay ng makahulugang tingin kay Wen na seryosong nagsusulat sa sulok. Nangingitim na sa galit ang mukha ni Elder Leo. Itinuro niya ito, ikaw, nang matagal. Wala siyang nabuong matinong salita. Natahimik ang buong klase. Lahat sila ay gulat na gulat sa tindi ng kayabangan ni Joyan. Sa sumunod na 2 araw, lalo pang lumala ang kayabangan ni Joyan. Ipinagkakalat niya sa lahat, natatalunin niya ako pagkalipas ng 3 araw, para maging isang inner disciple. Naging usap-usapan ito sa buong outer sect. May mga naiinggit, may mga naiinis, at mayroon ding nag-iisip kung mayroon ba siyang hawak na kahinaan laban sa akin. Nag-aalalang lumapit sa akin si Wen Zishu. Kuya Shen, talaga bang? Pinutol ko ang sasabihin niya. Inabutan ko siya ng isang nakapipitas ko lang. Bakit ka nagmamadali? Hindi pa naman nagsisimula ang Grand Tournament. Nakita niya kung gaano ako ka-relax. Lalo siyang nataranta. Pero kumalat na po sa labas ang balita. Sinagot-sagot pa niya si Elder Leo. Lahat po sila, iba na kung makatingin sa inyo. Kumagit ako sa prutas, matamis, malutong, at masarap. Huwag kang mag-alala, isa lang siyang hamak na payaso. Hindi siya magtatagal. Ang 3 araw na palugit, lumipas sa isang iglap, ang tunog ng kampana para sa Sect Grand Tournament. Sa entablado ng Sect Grand Tournament, nakatuon ang lahat ng mga mata. Magkaharap kami ni Joyan mula sa magkabilang dulo. Tinitigil niya ako, mayabang ang kanyang mga mata na parabang sigurado na siyang mananalo. Kuya Shen, natatandaan mo pa ba ang ating kasunduan? Pabulong niyang sinabi na kami lang 2 ang makakarinig. Sumuko ka na ngayon, at pareho tayong magiging masaya. Ngumiti lang ako. Hindi ako nagsalita, dahan-dahan kong hinugot ang espada mula sa aking baywang. Hindi ko ito inilabas sa kaluban. Tumunog na ang gong. Gumalaw si Joyan. Ginamit niya ang pinakamagaling niyang sword technique. Parang ulan ang mga atake ng espada. Bawat tira ay matindi. Halatang gusto niyang tapusin agad ang laban. Para manalo ng kahanga-hanga, akala niya, magpapatalo ako gaya ng aming napag-usapan. At para maging mas kapani-paniwala, makikipaglaban daw muna ako sa kanya bago bahagyang matalo. Ang kaso, tinamad na akong umarte pa. Sa harap ng sunod-sunod niyang mga atake, hindi ko man lang binunot ang espada ko sa kaluban. Nung mismong sandali na malapit nang dumampi ang dulo ng espada niya sa damit ko, pinaihit ko lang ang aking pulso, at ginamit ang dulo ng hawakan ng espada ko para tapikin ang likod ng espada niya. Isang malutong na tunog ang narinig. Naramdaman ni Joyan ang isang puwersang hindi niya inaasahan. Pagkalipas ng 1 segundo, ang ipinagmamalaki niyang estilo sa espada ay biglang nagkawatak-watak. Napatakbo siya paatras ng ilang hakbang bago niya nabawi ang kanyang balanse. Nagulat ang lahat ng manunood. Namula ang kanyang mukha, na parabang dumanas ng matinding kahihiyan. Sumigaw siya at muling sumugod. Mas naging desperado ang kanyang mga atake. Wala nang anumang forma. Nakatayo lang ako sa aking pwesto. Hindi man lang gumalaw ang mga paa ko ni Katie Ting. Sumugod siya sa harap ko. Tinabig ko lang siya ng bahagya gamit ang hawakan ng espada. At hindi na niya nakontrol ang kanyang katawan at napalihis siya. Sinubukan niyang hamampes ng paalang. Tinutok ko lang pababa ang hawakan ng espada ko. At hindi na niya maitaas ang kanyang espada. Sinubukan niyang sumaksak ng diretso. Basta ko na lang itong hinarang gamit ang hawakan. Para siyang bumangga sa isang bundok. Ang buong entablado ng kampyonato ay naging lugar kung saan ko siya pinaglaruan. Hindi ako gumamit ng kahit kay-titing na espiritual na lakas. Ginamit ko lamang ang pinakapangunahing pag-unawa sa espada. Gamit lang ang hawakan, pinaikot ko siya sa aking mga palad. Nagtatalon siya sa harap ko, pero hindi man lang niya madapuan ang dulo ng damit ko. Paulit-ulit siyang napahiya at sumubsob sa lupa. Lalong lumalakas ang kantsawan mula sa baba ng entablado. Mula sa mga bulungan, naging hayagan na ang malalakas na tawanan. Diba't sabi niya siguradong matatalo niya si Senior Brother Shen. Anong pinaggagawa niya? Hindi naman ito isang laban. Malinaw na para lang itong isang matanda na dinidisiplina ang isang pasaway na bata. Maging si Elder Leo sa mataas na entablado ay napahimas ng kanyang balbas. At nagpakita ng isang masayang ngiti. Sa wakas ay bumigay na si Joyan. Matapos ko siyang muling patirin gamit ang puluhan ng espada. At sumubsob sa lupa, hindi na siya muling tumayo para sumalakay. Narinig niya ang mga pangungutya mula sa lahat ng dako. At nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Ikaw ang pumilit sa akin na gawin to. Bigla siyang tumayo, hindi na siya tumingin sa akin. Sa halip ay humarap sa mga elder sa mataas na entablado. At sumigaw gamit ang buong lakas. May isusumbong ako. Gusto kong isumbong ang inner sect disciple na si Shen Jingchen. Palihim niyang pinag-aaralan ang mga ipinagbabawal na pamamaraan ng sekta. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng ingay sa buong lugar.
Libu-libong mga titig, na parang matatalim na espada, ang sabay-sabay na tumutok sa akin. Pagdududa. Sa gitna ng nakakasakal na katahimikang ito, ako na may bigla na lang napahikab. Tamad akong nagsalita. Oo, ginamit ko nga. Huminto ako sandali, sa gitna ng kanyang tuwang-tuwang tingin. Dahan-dahan kong tinapos ang huling bahagi ng aking sinabi. Pero sino ang nagsabi sa iyo? Na isa akong disipulo. Ang labis na kagalakan sa mukha ni Joyan ay biglang nanigas. Tulala siyang nakatitig sa akin, na para bang sinusubukang alamin kung totoo ba ang aking mga sinabi. Ang mga elder sa mataas na entablado, kasama si Elder Leon na kanina lang ay nanggagalaiti sa galit, ay natigilan din. Ang libu-libong disipulo sa ibaba, ay lalong hindi makaimik, nagkatinginan sila sa isa't isa. Anong ibig niyang sabihin? Hindi siya disipulo, ano pala siya? At sa sandaling iyon, isang anino ang tumalon pababa mula sa mataas na entablado, at maayos na lumapag sa harapan ko. Siya ang Great Elder na si Ling Kenglan, na puti na ang buhok at balbas. Kilala siya sa pagiging makaluma at istrikto. Pero sa mga sandaling ito, may bakas ng pagkabigo sa kanyang mukha na ngayon ko lang nakita. Tinitigan niya ako ng malalim. Para bang sinasabi ng tingin niya, gumagawa na naman po kayo ng kung ano-ano. Habang gulat na nakatingin ang lahat, ang Great Elder na ito, na ang posisyon sa Lingyun Sect ay pangalawa lamang sa akin. Inayos ang kanyang kasuotan, humarap sa akin, at magalang na lumuhad sa isang tuhod. Ang disipulo ninyong si Ling Kenglan, ay malugod na tinatanggap ang pagbabalik ng Sect Master. Malakas at malinaw ang kanyang boses, na may kasamang panginginig na hindi niya mapigilan. Umalingaw-ngaw ito sa buong paligid. Sa ibabaw ng mataas na entablado, mahigit 10 inner sect elder at mga pinuno ng iba't ibang bulwagan, ay sunod-sunod na tumayo, at lumipad pababa mula sa entablado, at sabay-sabay na lumuhad sa likuran ni Ling Kenglan. Malugod na tinatanggap ang pagbabalik ng Sect Master. Ang sigaw na parang dagandong ng bundok at alon ng dagat, sabay-sabay at perpektong nagkakatugma, ay yumanig sa pandinig ng bawat outer sect disciple. Habang pinapanood nila ang nakakagulat na eksena sa entablado, tila huminto ang kanilang pag-iisip, pero ang pinakagulantang sa lahat, ay walang iba kundi si Joyan. Kitang-kita kung paano biglang nawala ang kulay sa kanyang mukha, at namutla siyang parang papel. Nanginginig ang kanyang mga labi, habang nakatingin sa akin na hindi makapaniwala. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga nakaluhod na matataas na pinuno ng sekta. Imposible, ikaw ang senior brother. Ang alam ko ay ikaw. Hindi na niya mabuo ang kanyang mga salita. Sa huli naging isang maikling tili. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. At bumagsak siya sa entablado, na parang basang trapo. Mula sa itaas, binigyan ko siya ng isang matalim na tingin. Bago ako humarap kay Ling Kenglan. Tumayo ka. Hindi naman to malaking bagay. Bakit kailangan mo pang gumawa ng ganitong eksena? May mapait na ngiti sa kanyang labi nang tumayo si Ling Kenglan. Kung hindi pa po kayo bumalik, baka nag-ulo na ng tuluyan ang buong sekta dahil sa mga hamak na to. Sintalim ng kutsilyo ang kanyang tingin, habang nakatingin sa nakahandusay na si Joyan. Wala akong ganang pakinggan ang reklamo niya. Iginapang ko ang aking paningin sa lahat ng naroroon. At mahinahon akong nagsalita, tungkol naman sa ipinagbabawal na teknik. Hindi malakas ang boses ko, pero lahat sila'y napakinig ng mabuti. Ang ginamit ko ay ang pinakamataas na pamamaraan ng Lingyun Sect, ang Lingyunju. Ito ang ikasyam na antas. Pagbabalik. Lahat ng pamamaraan ay nagbabalik sa iisa. Hindi napipigilan ng anumang bagay. Tinimbang-timbang ko ang puluhan ng espada sa aking kamay. Sadyang napakataas lang ng antas nito. At sadyang makitid lang ang inyong pangunawa. Kaya napagkamalan nyo lang na ipinagbabawal na teknik ang isang himala. Patapos itong marinig ng mga disipulo sa ibaba, ang tingin nila kay Joyan ay nagbago mula sa awa patungo sa hindi may tatagong paghamak at pangungutya. Ang Sect Master pala ang pinagbantaan niya. Ito na yata ang pinakamalaking katatawanan ng taon. Gagamitin ang pamamaraan ng sekta para isumbong ang Sect Master. Puro tae ba ang laman ng utak niyan? Habang pinapakinggan ko ang mga usapang ito, nababagot lang ako. Ang larong ito, dapat nang matapos. Tiningnan ko ang nakalumpasay sa sahig. Si Joyan, natuluyan nang nawalan ng kaluluwa. Nalis ko ang kampante kong ekspresyon. Ling Kenglan, nanlamig ang boses ko. Dalhin niyo siya sa bulwagan ng parusa. Matapos ihatid si Joyan sa bulwagan ng parusa, hindi ko na muling sinulyapan ang training grounds. Dumiretso ako pabalik sa bulwagan ng Sect Master. Walang katao-tao sa loob ng bulwagan. Ngunit mayroong bakas ng malamig na enerhiyang demonyo. Hindi na ako nagulat nang makita ko na may isang taong walang pakundangang nakahilig sa aking tronong gawa sa 10,000 taong gulang na Warm Jade. Nakasuot siya ng itim na roba. May kaakit-akit siyang tindig, at pinaglalaruan pa sa kanyang kamay ang paperweight ko.
ang kagalang-galang na sect master ng Lingyun Sect. Tinakat at tinuro-turo ng isang bag itong paslit na kara rating lang. Pag kumalat ito, siguradong pagtatawanan ka ng buong mundo ng mga cultivator. Ang boses ni Molly ay may kasamang panunukso, gaya ng dati. Bahagya niyang itinaas ang kanyang mga matang parang sa phoenix. Habang nakatingin sa akin, basta ko nalang inihagis sa isang tabi ang aking balabal. Lumakad ako papunta sa chessboard sa tapat niya at umupo. Nagpapalipas lang ng inip, mas mabuti pa kaysa sa ilang mga tao dyan. Napalihim lang na nakakapasok sa aking bulwagan. Ni hindi man lang maglakas loob na dumaan sa pinto. Mahina siyang tumawa, tumayo siya mula sa trono. At umupo sa tapat ko. Basta na lang siyang dumampot ng isang puting pyesa. Kung sa pangunahing pasukan ako dadaan. Hindi ba't agad na i-activate ng mga elder mo ang Mountain Protecting Formation? Sa oras na iyon, gugustuhin mo pa ba itong bulwagan ng sect master mo? Dumampot ako ng isang itim na pyesa, at mabilis itong inilagay sa gitnang punto. Nagsalita ng itim at puti sa chessboard. Sa isang iglap, tanging ang malutong na tunog lang ng mga pyesa ang maririnig sa loob ng bulwagan. Sa pagbaba mo ng bundok sa pagkakataong ito, 3 buwan kang nawala, anong nakuha mo? Tanong niya na parang walang anumang ibig sabihin. Habang naglalagay ng isang pyesa, nahamarang sa daanan ng aking mga itim na pyesa. Hindi maganda, kalmado kong sagot, humanap ng ibang paraan, naglagay ng porma sayon sa isang sulok ng board. Ang nasa timog na, Genyuan, ang nasa kanluran na, Futu, ang nasa hilagang ilang na. Ang 3 selyo, mas malalaki na ang mga bitak kaysa 100 taon na ang nakalipas. Saglit na huminto ang kamay ni Molly na may hawak na pyesa. Sa mga mata niyang laging may bahid ng panunukso. Sa wakas ay lumabas ang isang bakas ng kaseryosohan. Malapit nang magising ang mga matatandang yun. Naglagay ako ng isang pyesa. Mahina lang ang boses ko. Ang larong ito sa mundo ng mga tao, dapat na ring magwakas. Ang tungkol kay Joyan, ay nangyari lamang habang iniimbestigahan ang mga selyo. Isang hindi mahalagang pangyayari. Nagpanggap akong isang disipulo. Hindi naman ito para lang sa katuwaan. Ang mga lumuluwag na selyo. Ang aurang tumatagas mula rito ay unti-unting nakakaapekto sa puso ng mga tao. Nagpapalago ng kasakiman, inggit at kayabangan. Tiningnan ni Molly ang board. Tapos ay tumingin sa akin. Bigla siyang ngumiti. Sa tingin ko naman, ang tunay mong problema ay ngayon palang nagsisimula. Ang balita tungkol sa pagluwag ng mga selyo. Mukhang hindi na ito may tatago ng matagal. Hindi ako nagsalita. Tahimik ko lang na pinanood ang labanan sa ibabaw ng board. Tama ang sinabi niya. Ang pagtatapos ng isang drama ay kadalasang simula ng isa pang mas malaking bagyo. Sa bagay, bigla niyang ibinalik ang hawak niyang puting pyesa sa kahon. Yumuko siya pasulong, at hininaan ang kanyang boses. Ang kanyang mga mahiwagang mata ay nakatitig ng mariin sa akin. Ang pinakamapanganib sa lahat, ang nasa East Sea. Ang mata ng Gishu. Nakita mo na ba? Hindi ko sinagot ang huli niyang tanong. Pagkaalis niya, dinurog ko ang isang jade slip na panghatid mensahe. Ipinatawag ko si Ling Kenglan. Iharap sa akin ang salarin na si Joyan. Magkita kami sa bulwagan ng parusa. Makalipas ang ilang sandali, bulwagan ng parusa, nakaupo ako sa mataas na trono ng pinuno ng sekta. Si Ling Kenglan at ang mga elder ay nakahanay sa magkabilang panig. Seryoso at solemn na ang kanilang mga mukha. Kinaladkad ng 2 disipulo si Joyan. Namumutla ang kanyang mukha, nanginginig ang buong katawan niya. Wala na ang angas na ipinakita niya sa training grounds. Nang makita niya ako, agad siyang lumuhad sa sahig. At walang tigil na yumuko. Pinuno ng sekta, maawa po kayo sa buhay ko. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Sandali lang po akong nabulagan. Nasilaw po ako sa kasakiman. Nakikiusap po ako, pinuno ng sekta, patawarin niyo po ako kahit ngayon lang. Tinitigan ko siya mula sa aking mataas na posisyon. Kalmado at walang emosyon ang boses ko. Ang pagkakamali mo ay hindi dahil sa sandaling pagkalito, kundi dahil sa baluktot mong pag-iisip. Sinusuklian mo ng masama ang kabutihan. Ginagamit mong hagdanan ng pagbabanta sa iyong kapwa-disipulo. Binabaliwala mo ang mga patakaran ng sekta. Ang mga bagay na gusto mo, ay hindi mo kailanman nakuha sa sarili mong pagsisikap, kundi sa pamamagitan ng pag-apak sa iba. Humagulgol siya, tumutulo ang luha at sipon sa kanyang mukha, habang patuloy na sinusubukang ipagtanggol ang sarili. Hindi po, gusto ko lang po talagang makapasok sa inner sect. Hindi ko na po uulitin. Huli na, mahinahon kong binigkas ang mga salitang iyon. Ang Lingyun Sect ay hindi kumukupkop ng mga taong walang moralidad at walang puso. Tumingin ako kay Ling Kenglan. Alisin ang kanyang kapangyarihan. Itakwil sa sekta, habang buhay siyang hindi maaaring tumapak ni isang hakbang sa lupain ng bundok Lingyun. Yumuko si Ling Kenglan at tinanggap ang utos. Masusunod ang utos ng sect master. Nang marinig ni Joyan ang hatol, biglang tumigil ang kanyang pag-iyak. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa at matinding puot.
Sa sandaling kinalagkad siya palabas, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para sumigaw. Shen Jingchen, kahit maging multo ako, hinding-hindi kita patatahimikin. Hindi ko na siya tinapunan pa ng tingin. Pagkatapos siyang harapin, naging sukdulan ng bigat ng tensyon sa loob ng bulwagan. Ipatawag si Wen Zishu. Pumasok si Wen Zishu. Pagpasok pa lang niya sa bulwagan ay kinakabahan na siyang lumuhad. Hindi man lang siya naglakas loob na iangat ang kanyang ulo. Ako po si Wen Zishu, isang disipulo. Nagbibigay galang sa sect master. At sa lahat ng mga elder, iangat mo ang iyong ulo. Nanginginig siyang tumingala sa akin. Tinanong ko siya, noong panahong iyon, lahat ay naniwala sa sinabi ni Joyan. Bakit ikaw hindi? Kinakabahang pinaglaruan ni Wen Zishu ang dulo ng kanyang damit. Napakahina ng kanyang boses, ngunit napakatatag. Sa tingin ko lang po kasi, ang senior brother na handang tumulong sa isang taong hindi niya kilala sa paanan ng bundok, ay hinding-hindi gagawa ng ipinagbabawal na pamamaraan para lang manalo sa isang kompetisyon. Napakasimple, at isang napakadalisay na dahilan. Tumango ako. Simula sa araw na ito, itataas kita bilang isang inner disciple. At ako mismo ang magtuturo sa iyo. Pagkasabi nito, nagulat ang lahat ng naruroon. Si Wen Zishu na may biglang napatingala, puno ng pagkamangha ang kanyang mga mata. Ang maturuan mismo ng sect master. Ito ay isang karangalan na hindi pa kailanman nangyari mula nang itatag ang sektang Lingyun. Hindi ko pinansin ang pagkagulat ng lahat. Matapos ang marahas kong pagkilos, kailangang linisin ang masamang pamamalakad sa sekta. Ang malinaw na pagbibigay ng gantimpala at parusa. Iyon ang pundasyon ng ating Lingyun sect. Noong akma ko nang tatapusin ang pagpupulong, isang mabilis na liwanag ng apoy ang pumasok mula sa labas ng bulwagan. Tumagos ito sa harang na mahika, at direktang lumutang sa aking harapan. Ito ang pinakamataas na uri ng 1,000-mile urgent message talisman. Inabot ko ito para kunin. Ginamit ko ang aking spiritual sense para alamin ang nilalaman nito. Ang kanina'y kampante kong itsura ay biglang nanigas. Sa Jade Sleep, may 4 na malalaking salita na nakasulat sa dugo. Guishu, nagkakagulo. Hawak ko ang Jade Sleep na nawalan na ng init. Malamig ang boses kong nagsalita. Ling Kenglan. Humakbang pasulong ang Great Elder. Paganahin ang Great Protective Formation. Pinakamataas na antas ng alerto. Bukod dyan, sa aking pangalan, sa Tianyan Sect, sa 1Gian Pavilion, sa Baihua Valley, sa lahat ng mga kilalang sekta, magpadala ka ng imbitasyon para sa isang Immortal Sects Assembly. Bubuho na ang langit. Papuntahin mo sila rito sa Lingyun Sect para pag-usapan kung paano ito susulsihan. Hindi nagtanong si Ling Kenglan kung bakit. Yumuko lang siya ng malalim. Masusunod po ang utos. Mabilis na naipakalat ang mga kautusan. Ngunit mas mabilis kumalat ang balita. O mas tamang sabihin, hindi na kailangan pang kumalat. Kinabukasan matapos kong ipadala ang mga imbitasyon, nagbago ang kulay ng langit sa itaas ng Lingyun Sect. Isang malaking bitak na kitang-kita ng mga mata. Ang bumalandra sa silangang kalangitan. Unti-unting tumatagas mula rito ang mga hibla ng itim na demonyong enerhiya. Kahit pa mayroong Great Protective Formation ang sekta, ang masamang pangitain na iyon ay bumagabag din sa lahat ng mga disipulo. Ang selyo ng Gishu. Sa huli, hindi na rin ito may tatago. Mas mabilis pang dumating ang mga pinuno ng iba't ibang sekta kaysa sa inaasahan. Halos kusa na silang dumating nang walang paanyaya. Sa loob ng bulwagan ng Lingyun, nakaupo ako sa punong upuan. Pinagmamasdan ang mga pamilyar ngunit estrangherong mukha sa ibaba. Ang sabi para pag-usapan ang solusyon. Pero sa totoo lang, may mapanuring kislap sa mga mata ng bawat isa. Hinahaplos ng matandang sect master ng Tianyan Sect na si Ching Zuzi ang kanyang balbas. At siyang unang nagsalita, Sect Master Shen. 1,000 taon na tayong hindi nagkikita. Hindi pa rin kumukupas ang iyong kisig. Ngunit, tungkol sa kakaibang pagkilos sa Gishu, mayroon na bang paraan ng pagtugon ang Lingyun Sect? Itinaas ko ang aking tasa ng tsaa. Marahang hinaipan ang init nito. Nagbibiro po kayo, Senior Ching Zuzi. Kapag gumuho ang langit, natural na sasaluhin ito ng mga nakatataas. Dahil ang aming Lingyun Sect ang nakaupo sa posisyong ito, hindi namin hahayaang bumagsak ito sa inyong mga ulo. Ang Pavilion Master ng 1Gian Pavilion na nakasuot ng nag-aalab na pulang roba, si Lai Yanjun, ay malamig na umismed. Siya ang may pinakamainiting ulo, at hindi kailanman nagpapaligoy-ligoy kung magsalita. Shen Jingchen, itigil mo na yang mga formalidad na salita. Nabalitaan kong nagkaroon ka pa raw ng libreng oras para magpanggap na disipulo noong mga nakaraang araw. Makipaglaro ng bahay-bahayan kasama ang mga batang yan. Huwag mong sabihing dahil sa 1,000 taon ng kapayapaan,